Napakasimple lang mga kabady. Drawing eh. Ipapaliwanag ko na sa inyo mga kabady kung paano mag-set up nito. Ito, welcome sa aming channel, Barando TV. And I think to myself, what a wonderful world. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng aming channel mga kabady, paki-subscribe ng aming channel, paki-like and share at paki-hit na rin yung notification bell para updated tayo sa Showbiz Happening. Yan. Mga kabady, ngayon gagawa kami ng tutorial kasi maraming nagre-request sa amin ng tutorial about sa kung paano gumawa ng ganito. So ngayon ipapakita namin sa inyo kung paano gumawa ng plain. Ang tawag dito sa amin plain o isda-isda. So yan siya, gagawin natin ito mga kabady. Bago yan mga kabady, shout out muna tayo kasi marami nagpapa-shout out, no. So ito lang muna yung shout out namin mga kabady. Shout out kay Motors and Outdoor. Hello. Ingat ka palagi boss. Salamat boss, sa suporta. Salamat sa suporta kay si Sander ng California. Ayan, Boss, nakati na tayo sa sa Ibang bansa. California. Ingat lagi boss. So bago pala yung aming channel mga kabady, ano. Kay Danis Island Official. Yan, Salamat po sa suporta. Ayamik TV. Kay Lorna Lambuluto. Kamusta ka? Ingat ka dyan. Kay Rosel Sina. Kay Sibling Avenue. Yan, yung kanilang mga YouTube channel. Kay Jason Senyo. Kay Boss, Raymond kamusta ka dyan boss? Arinaza. Yan, yung Ingat ka sa ating, duty boss. mga subscriber na, no, maraming salamat sa suporta, sa walang sawang panunood sa aming mga videos. Sana patuloy nyo lang yung papanood sa aming mga videos at saka makatulong itong tutorial sa inyo mga kabady. Maraming salamat. Abang na lang kayo sa aming tutorial mga kabady. Sa susunod may tutorial pa kami yung paggawa ng mga pain sa tulingan, yung ginagamit namin crystalite. Yan, susunod namin tutorial kasi kung Abangan nyo lang mga kabady kasi abangan nyo lang masyadong yung tutorial mahaba namin. bago isama natin. Video namin. Huwag Gagawa kami nun ng kayong magalala mga kabady. Naghihintay lang kami ng panahon na makapagpagawa ng tutorial uli na about sa pamain. Sana makatulong kami dyan sa lugar ninyo. Magaya nyo yung katulad ng panghuli namin dito ng yellowfin, tuna, tapos skipjack na tulingan, talakitok, halos lahat ng pati needlefish mga kabady sumisibad dyan. Kinakain yan siya. Sana makatulong mga kabady. Yung mga ginagawa naming pamain na crystalite. So yun yung ituturo namin sa susunod mga kabady, lalo na yung pagka yung tulingan ay namimihikan, no, so maarte ng kumain. So ituturo namin yung mga kabady yung Kung paano gumawa ng mga pampain sa mga yellowfin, tuna na kasi minsan yung mga tuna mga kabady, no, nagiging pihikan, minsan maarte na ayaw ng kumain. So ituturo namin sa inyo kung ano yung the best na pain para sa mga pihikan na mga tulingan at saka yellowfin mga kabady. Sige. Kabady, ayun. Ito pong ginagamit naming isda-isda, ito yung pangkaraniwan namin ginagamit dito na kahit wala siyang lutang o kawan, ito po ay mabisang gamitin dahil ito yung pinakang nagsisilbing kawan na rin kasi pag ito siya hinila nyo, nagabusa, nagaangat yung tubig na yun ang dahilan kung bakit inahabol ng tulingan yung pain. Yan, ito yung pain na makikita nila. Kaya ito po ay napaka-effective dito sa amin. Matagal na ang panahon na namin itong ginagamit na ganitong style. Mabisa po talaga kahit wala siyang kawan o lutang dyan sa inyo. Ito, magagamit nyo. Kahit saan man po kayo pumunta, mga island happening, kahit po sa mababaw na parte ng dagat na makakadaan kayo ng mga bahura na mababaw. Yan, mga talakitok po. Ito, effective po siyang gamitin. Itong plain or isda-isda. Tsaka itong isda din na ito mga kabady, nagmula ito sa aking tatay na pumanaw tatay ko. Sa kanya talaga nagmula itong timplina na ito. Kung hindi dahil siya yung nakaimbento nito na pangakit sa tulingan. Kung hindi siguro siya namatay ngayon, sikat siguro siya dito sa lugar namin. Hero siya kasi sa lugar namin ito yung ginaya, tinuro niya itong isda-isda na ito. So ito na mga kabady, ituturo na namin yung tutorial tungkol dito mga kabady. So ayan mga kabady, gagawa tayo ng isda-isda at plain-plainan. Yan ang una nating gagawin. Magaling itong gumawa si kabading Robert. Yan.
Matamaan yung cellphone na. Buwak na. Yan, medyo matagal talaga ito kabady gawin. Hintay-hintay lang hanggang sa mabuo natin yung plain-plainan o isda-isda. Kabady kinakailangan ano, yung magagaan na kahoy, yung malutang na kahoy. Para nasa ibabaw lang talaga siya ng dagat. Pag hinihila-hila natin. Kurtihan natin siya ng kurting isda. O kaya plain-plainan, yung aeroplano. Plano. Kung gusto nyo jet fighter, pwede. Mas maganda jet fighter para mabilis. Tawag dito mga kabady, isda-isda o plain-plainan. Lalagarian natin. Napakasama ng itsura pero mamaya gaganda to. Kasi gagawa na natin ng pinakang buntot. Lagarian natin dito sa ibabaw. Ito yan tayo niya. Dito natin lalagarian. Mga kabady, huwag kayong gagamit ng matalas na lagari. Lagari kasi madali matapos. Yan yung sa buntot niya, di ba? Ito na yung buntot mga kabady. Yan. Magit. Siya mga kabady, ang forma. Tingnan nyo naman. Barko-barko o yan. Yan, ganun. Napakasama pa niya pero mamaya gaganda rin yan. Palit-litin lang natin. Ganito lang mga kabady. Oh. Yan, Ito na siya mga lilihain kabady. niya. Maliit lang oh yung kamay ko. Maliit lang siya. Maliit lang. Yan. Kailangan talaga mga kabady maliit para hindi siya mabigat hilain. Nililiha ko na mga kabady. Kailangan nating lihahin Liha mga kabady ano, para magkinis siya. Kabady, tapos na yung ating ano, ating isda-isda o plain-plain. Ngayon lalagarian na natin dito para lagyan ng pakpak. Nga lang kabady, patayuin nyo lang yung ganun yung cutting mga kabady. Kinakailangan naka-slanting yung cutting niya. patayuin mo para lang yung balanse. itong isda-isda. Patayin mo lang yan ganyan mga kabady. Tapos ito yung sanay una, medyo tagilid mga kabady. Ipatagilin nyo yung ano. Huwag masyadong ganun mga kabady, huwag rin ganun. Medyo tingin nyo lang na tumumbaba yung lagari. Pantay mga kabady. Hanggang kalahati lang siya mga kabady, huwag niyong putulin mga kabady, baka medyo mahirap ng ano yun. Lagarin kasi walang ano. Yan, naka-slanting siya. Medyo naka-slanting siya mga kabady. Kabady, pantay lang. Tingnan nyo, kung siyempre yung lagari para makita ang pantay. Yan mga kabady, pantay na siya. Na, magiging resulta niya. So pag naka-side view yan mga kabady, slanting yung ilalagay nating pakpak. Yan na ito mga kabady. Tapos ngayon, lalagyan natin ng pakpak mga kabady. Yung ano ng kawayan. Kawayan ang ilalagay natin dito mga kabady. Hahanap muna tayo. Mga kabady, umulan kaya natagalan tayo. Ano ng ano, basa yung ano. Ito na yung kawayan. Yan. Yan yung gagawin nating pakpak sa ating plain-plainan. Pantayin nga natin. Maiksi lang mga kabady. Oh. Diretso mo ito po yan. Kailangan nating kurtihan yung pakpak ng plain-plainan para magmukhang pakpak siya ng eroplano. Yung gagawin nyo kabady, yung kakasya dito sa Yan, medyo panipisin natin mga kabady para magkases siya dyan sa nilagari natin kanina. Yan, dyan natin Lalagay. isisiksik yung ano, pakpak ng plain-plainan natin. Yan, hanggang sa magkasya siya. pag hindi pa rin magkasya mga kabady at manipis na ito na lang ang babawasan nyo uli Para hindi Malaki. mabali yun sa ano, tubig.
Pagka hinihila kasi natin yung ano, May pressure. yung ano ng tubig malakas, baka mabali yung ano natin, yung pakpak. Lakihan na lang natin yung butas dyan, yung ano niya, para magkasya na yun kasi masyado lang manipis. Ayan. Na. Yan. Yung mga kabady, ito bago nyo ito isasalpak, ipuksihan nyo ito mga kabady. Kailangan pa ng ipuksi. Kasi tutorial lang naman to. Kayo nang bahala mag-ipuksi. Yan. Yan. Yun mga kabady. So, yan siya, yung tsura niya mga kabady. Tatanggalin natin yung ano mga kabady. Ibabaw. Yung sobra na kasi siya mga kabady. Pantay lang natin doon sa katawan niya. Yan. Yan. Yan na mga kabady. Pakita mo. Yan. Yan siya. Yan siya mga kabady. Yung itsura ng plinplinan natin. Yung isda-isda. Kinakailangan mga kabady. Ganun siya. Balanse para hindi siya sumisid sa ilalim ng dagat, maintain siya nakaibabaw at saka medyo naka-slanting yung pakpak niya, yung ganun siya para dito dadaan yung tubig yun, Sa ganun. ibabaw, sa ilalim at saka sa Gaganon taas. yung tubig dito. Pupunta dito yung tubig, dito niya mag-ano dito yung talsik-talsik yung tubig, yan. Ganun siya, oh, naka-slanting siya mga kabady. Yan. Kinakailangan importante mga kabady, balanse yung kabila ang pakpak niya para hindi pag nilagay natin sa dagat hindi siya sumisid. Yan yung importante. Kahit anong lagi hagis siya mo na ito ganyan. mga kabady, kahit ipaganon mo yan sa tubig, lilitaw, gaganon at gaganon siya. tatayo yan siya, gaganon yan siya. Oo. Yan mga kabady, butasan natin inulit ko mga kabady bago nyo isalpak itong kawayan na ito, itong dito, lagyan yung epoxy mga kabady para lalong mas matibay. Ngayon bubutasan natin ito mga kabading ano na ito para lagyan ng tali. Yung nylon. Nylon. Dito natin bubutasan para lagyan ng nylon. Yan mga kabady, bubutasan natin yan dito at saka dito sa bandang buntot para yan yung pagtalian natin ng ano ng dito saka dito para pagtalian natin ng kanyang nylon. So na mga kabady, hanap lang kayo ng stainless na pambutas, pwede nyo siyang bagahin. Kaya yung mas maliit dito, mas maganda. Yung alam ng kakasya yung panali na itutusok dito mga kabady. Ito gagamitin ko mga kabady kasi malambot lang naman tong kahoy. Yung gawin nyo mga kabady, magaan, tapos malambot lang na kahoy. Yung alam nyo pag nilagay sa tubig, lutang siya, lutang na lutang. Dito sa ibabaw mga kabady. Yan. Nabiyak. Hanggang ilalim siya mga kabady. Itagos nyo sa kabila mga kabady. Yan. Pwede nyo rin siyang salubungin mga kabady. Para mas madali. Yan mga kabady. Tumagos na. Ha? Ibutas na mga kabady. Ano mo na? Meron na. Mga kabady, tumagos na. Okay na yan siya. Yan. Bunot mga kabady. Yan, dito na naman mga kabady. Sa likod. Dito natin papadaanin kabady yung nylon. Dito. Kaya dito natin siya. Pwede rin naman dito mga kabady. Tapos dito nyo padaanin. Pero mas maganda mga kabady dito sa likod. Dito naman. Sa bandang hulihan lang mga kabady. Kabady. Salbungin ulit natin para mas gali siya. Kasi sinalubong natin kanina dito sa kabila. Ayun mga kabady. Kitang kita na yung butas
Singaw na siya dito. Kasi na yung nylon. Mga kabady, lalagyan na natin ng nylon. Ito yung nylon. Mga kabady, lalagyan na natin itong nylon. Dalawang nylon. Ito siya. Mga 60, ang laki niya. 60, 50. Ito mga kabady, mga 60 ang laki nito. Para matibay. Pupungusan lang natin yung dulo kasi masyadong matulis. Lalagyan lang natin ang kanal. Mga kabady, suot lang natin dito. Yun. Yan. Mga kabady, Sisintro natin doon sa ano, Dito sa sa- pinakakanal niya. kabady, ipit. Yun. Yan. Mga kabady, kabila naman mga kabady. Yan, Ayan na. yan na siya. Ang kabilaan nylon sa buntot Lalagyan at natin- saka sa ulo. Lalagyan natin mga kabady na shovel. Yan. Kayo na pong bahala maglagay na kung gaano kalaki na shovel yung ilalagay nyo. Kasi ito temporary lang ito mga kabady. Kaya maliliit yung shovel. Sample lang ito mga kabady. Kayo na bahala. Mas maganda mga kabady yung malalaki na shovel. Ito. Ito tatakin natin mga kabady. Walang problema ito mga kabady kahit mahaba itong lagay nyo na ito o maiksi man o sagad dito mga kabady. Parehas lang yan siya mga kabady. Tapos ito naman mga kabady sa kabila. Kabady. Buo na lahat. Nalagyan na natin ng shovel magkabilaan, ulo at buntot. Yan. Yan siya. Malinaw na sa inyo mga kabady. Simple lang gumawa ng isda-isda. Ayusin lang ninyo na balanse talaga mga kabady. Yan. Napakasimple lang mga kabady. Pwede nyo ipaila sa anak nyo. Gawing laruan. Okay na mga kabady. Lagyan na lang ng gulong. Pwede ng laruan. Yan mga kabady. Mga kabady, ito yung dinrawing na namin na ano, pasensya na kayo sa drawing namin na Ipapaliwanag. hindi maganda, Hindi maganda. maganda yung drawing namin, hindi kami marunong mag-drawing eh. Ipapaliwanag ko na sa inyo mga kabady kung paano mag-set up nito. Ito mga kabady yung isa, ito yung shovel. Tapos ito yung plain or isda-isda. Sa sunod ng isda-isda mga kabady, may shovel uli. Tapos ito yung pagkatapos ng shovel mga kabady, ito na, dito na kayo magagawa ng nylon na lalagyan nyo ng tatlong dipa mga kabady. Tapos pagkatapos ng tatlong dipa mga kabady, katingin nyo yung nylon, tapos lalagyan nyo uli ng panibagong shovel. Pag nailagay nyo naman na po yung shovel mga kabady, gumawa uli kayo ng isang nylon na ilalagay uli, na lagyan nyo na ng apat na dipa na ito mga kabady. Apat na dipa mga kabady. Dito na rin nakatali yung isang pamain mga kabady na may haba na apat na dangkal. Ito na mga kabady yung pamain natin. Dito nakatali sa pinakang dulo ng shovel. Tapos another na naman po mga kabady, pag nakadipa na kayo ng apat na dipa, ito na naman po mga kabady, shovel na naman. Yan na po mga kabady. Ganun, parehas din po ang setup dito at saka dito sa likod mga kabady na nasa gitna. Tapos ganun uli mga kabady, ito apat na dipa uli ito mga kabady. Apat uli, apat. Yan, apat na dipa. Pag nakaapat na dipa naman po kayo mga kabady, dito na naman po yung kawil na ganun din ang setup dito sa nauna. Dito na po mga kabady sa uli. Kung depende po sa mga kabady kung ilan ang ilalagay ninyong pamain o kawil. Kada pamain po kabady may shovel, depende kasi sa laki ng tulingan yan. Pero kung maliliit po yung tulingan,
Kahit hindi na po natin gamitan itong shovel. Ito na po mga kabady. Ito na po yung huli nating ilalagay na pang-apat na pain. Yan. Pinakadulo. Pinakadulo. Apat na dipa din po ito apat na dipa din mga kabady. Yan, apat na dipa rin. Pagkatapos po ng apat na dipa mga kabady, wala na po kayong ibang ilalagay kundi yung huling pamain mga kabady. Yan, ito na yung huling kawil. Wala pong tingga, wala pong pabigat na ano man dyan mga kabady. Basta yan po siya nakalagay. Ito pong yung pinpin natin mga kabady, wala rin po itong bato na nakalagay. Basta normal lang siya na kahoy na may pakpak. Yan, okay lang yan mga kabady. Wala na pong bato. Kasi sa ibabaw to siya nagalaro. Sa ibabaw ng tubig. Doon siya pag hinila mo, lutang lang siya mga kabady. Hindi pwedeng lubog kasi pag lubog, malamang mga kabady, hindi yan kakainin. Yan. Sa nylon po mga kabady, ang ginagamit namin dito, 35, 30. O kaya 25 kasi kaya niyang huliin yung tag-4 na kilo, 3 kilo na skipjack. O kaya tulingan, kaya niyang huliin yung 4 na kilo dito sa 35 na nylon. Pero kung mas malalaki pa po mga kabady yung tulingan dyan o yulipin dyan, mas maganda po mga kabady gumawa kayo ng malaki-laking nylon na ilalagay dito. Pero normal po sa amin yung 30 at saka 35. Fish brand po yung gamit namin dito mga kabady, matibay po siya gamitin. Yun lang po mga kabady. Sana po naintindihan yung simpleng paliwanag ko sa inyo kasi napakaganda ng drawing namin mga kabady. Sana po maintindihan ninyo, maunawaan ninyo kung paano ang pag-setup nung ginawa namin. Yan mga kabady, yan. Kawil po mga kabady itong mga ano na ito. Tapos itong pinakandulo, kawil pa rin po yan mga kabady. Yan na po yung pinakang huli niyang pamain. Yan na po mga kabady. Sige po, salamat mga kabady. Yan, malinaw na sa inyo siguro mga kabady, shovel, shovel ito, isda, pinplinan, tapos shovel uli. Ito yung malalaking nylon, ito yung kinabit natin kanina sa yung tutorial natin na 60, yung laki ng mga nylon. Tapos ito, tapos kakabit kayo uli ng 3 dipa para dito sa maliit na shovel. Depende sa inyo kung malalaki na yung kumakain dyan na tulingan. Ito kinakailangan malalaki na rin yung shovel ninyo mga kabady. Pero yung normal namin, yung medyo maliit lang para hindi masyadong makita ng tulingan or skipjack o yellow pin. Tapos ito numero 35 yung pinaka main line natin, 30 ba? Yan siya. Yan na siya mga kabady, sana maintindihan nyo mga kabady. Hanggang dito lang mga kabady. Yan yung ginawa nating isda-isda kanina. So ganun siya mga kabady. Ikot ko mga kabady, wala po kayo makikita ang pabigat na kung ano man wala siyang kabigat mga kabady kasi sa ibabaw lang yan siya ng dagat. Yan may shovel siya kabila sa buntot at saka doon sa may ulo. Ito yung kakabit ng papunta ng, ito yung pinakauna yung doon sa pulunan ninyo, yung saan niyo iniipon yung mga nylon ninyo. At ito naman yung pinakadulo niya mga kabady, yan siya. Ito na yan siya. Dito niyo tatali yung may mga pamain. Oh, yan siya. Ito na yan siya mga kabady. Yan na yan siya. Sige, hanggang dito na lang mga kabady. Hanggang sa susunod mga na tutorial namin mga kabady. Maraming salamat.